nagdadagdag tayo ng business loan. So, kung kayang iwasan yan, iwasan natin. Kung kaya lang, okay? Kaya mahalaga, meron kang buffer money. Okay lang, meron tayong mga loans. Talagang, ano po yan, talagang sa negosyo, may mga loans tayo. Pero, mas maganda kung nagagamit mo rin yung buffer money mo. Okay? Believers, sa lahat ng mga may negosyo, paalala ni Rockstar, huwag puro business improvement. Pag-usapan natin? Let's go, let's go. Yes, ang kinikita po natin, hindi lahat ilalagay mo sa business improvement. Dahil ito po, napatunayan ko, dahil may negosyo din po tayo ngayon, nasa financial industry tayo. So, naisip ko lang na ang pag-improve sa negosyo natin, sa iba't ibang aspeto ng negosyo natin, marketing, sales, operations, pag-hire ng mga tao, pag-avail sa mga software, pag-manage sa social media platforms natin, wala pong katapusan ang business improvement. Kaya hindi mo dapat ubusin ang kinikita ng negosyo mo just to improve your business. Okay? Walang masama sa business improvement. Pero ang kinikita ng pera mo, hindi puro pang-improve ng business mo. Okay? Eto, anong dapat natin gawin? Ganito po. Una-una, dapat naglalagay tayo ng buffer. Dapat may buffer money ka. Dahil ang pagninegosyo po, hindi laging Pasko. Meron din pong panahon na kinakapos tayo ng benta. Kulang tayo ng benta. Hindi natin naabot ang quota natin. So, pag kinapos tayo ng pera, sweldo sa empleyado, pambayad sa ganitong bills, pang-maintain ng ating operation, saan tayo kukuha? Maglo-loan tayo. So, nagdadagdag tayo ng business loan. So, kung kayang iwasan yan, iwasan natin. Kung kaya lang, okay? Kaya mahalaga, meron kang buffer money. Okay lang, meron tayong mga loans. Talagang, ano po yan, talagang sa negosyo, may mga loans tayo. Pero, mas maganda kung nagagamit mo rin yung buffer money mo. Okay? So, pangalawa po, ito po, enjoy natin at ng family mo ang yung kita sa negosyo. Hindi pwedeng nagninegosyo ka pero wala din pagbabago sa buhay nyo. Negosyo ka ng negosyo, puyat ka ng puyat, pero hindi naman nababago, hindi nag-i-improve, hindi nagiging komportable ang buhay mo at ang buhay ng pamilya mo. Imaginin mo, ang sipag-sipag mo sa negosyo, pero pag uwi mo sa bahay, walang kaayusan ng bahay nyo, hindi kayo komportable, nainitan ka pa din. Wala pa rin kayo ng ganito, kulang pa rin ng ganito, hindi mo pa rin ma-provide yung needs ng family mo. Pero, pagod na pagod ka sa negosyo mo, ilang taon na yung negosyo mo, kasi lahat ng kinikita mo, ibinabalik mo lahat. Alalahanin mo, may pamilya ka na umaasa sa'yo. Alright? And number 3, ito po, last. Kailangan po, ang kinikita ng negosyo natin ay ginagamit din natin sa sarili natin. Improve yung sarili mo. Bumili tayo ng mas maayos na damit. Experience mo yung mas magaganda at komportableng damit. Bigyan natin ng time at gastusan mo ang sarili mo bilang negosyante. Kailangan gumagastos ka rin sa sarili mo. Kailangan ma-attend ka rin ng seminar. Magbayad ka ng seminar. Wag puro libre. Wag tayong panay hanap-hanap ng libreng seminar. Magbayad ka ng bagong kaalaman. Bumili ka ng mga books. Gastusan mo yung sarili mo. Mag-travel ka rin para may iba tayong makita na pwede nating apply sa negosyo natin. Para ma-relax ka din. Okay? Magbihis ka ng maayos as a business owner. Okay? So, reminder natin, ang kinikita ng negosyo mo, hindi puro pang business improvement. Okay? Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar sa IMG Rockstar Community para makapag-invest ka na sa mutual fund at magkaroon ka na ng Kaiser. PM na sa personal FB ni Doc. Let's go, let's go!